Siyempre ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ayon sa konteksto Patay ka tinawag dyan. sila, eh. Saan? Paano mo masasabi si Ano Pedro? naging? Wala nga diyan eh. Saan mo nabasa history o sa Bible na si Panginoon Jesucristo ang nangaral sa Roma? Okay, sabi mo kanina pa naman, hindi ka maniniwala sa history o sa Bible. Saan mo nabasa sa Bible na pumunta si Panginoon Jesucristo sa Roma? Ayon sa konteksto ah. Ayon sa konteksto, ah. saan sa Bible si Panginoong Jesucristo napuntang Roma, nangaral sa taga-Roma? Bro, kahit sa aklat ni Ellen G. White, walang aral na ganyan sa SDA. Huwag kang gumawa ng sarili mong aral ba, nakakahiyak sa SDA. Andito pa naman yung kasamahan mo, baka masampal ka. Andito pa naman yung kasamahan mo, sino kasamahan niya kaganina? Ay, nawala yung kasamahan niya kaganina, yung si nawala. Bro, wag kang ganyan bro. Hindi aral ng SDA bro. Hindi aral ng SDA na nangaral si Panginoong Jesucristo sa Roma. Ano ka ba? Sa Mateo 28, umakyat na siya ng langit eh. Mateo 28, umakyat siya ng langit. Inutusan na niya ang mga alagad. Mangaral sa lahat ng dako. Ano ka ba? Basahin natin na Mateo 28. Gumagawa ka na sa... Hindi naman literal na sinabi ko na si Kristo yung nangaral sa Roma. Hindi ka kung hindi literal, paano siya mangangaral ng figurative? Sige nga, paano siya mangangaral ng figurative kung hindi literal? Paano mo ipapangaral ang figurative? Ano tinawag? Oh, si Pablo pinangaralan ba ni Kristo nung ginawa siyang apostoles? Pinangaralan siya. Ang kanyang pinangaralan siya. Saan mo ang aral ni San Pablo galing kay Kristo. Ano ka ba ang aral ni Pablo galing kay Kristo? Sinabi niya yan. Ano ka ba? Oh, ang lahat ng sinasabi niya galing kay Kristo. Si Mother siya? Bro. Kasi si Pablo, ganito bro. Hindi siya pinangaralan, kundi tinawag siya. Naku, natatawa ako sa iyo bro. Kahit saan ka na umabot, malimali naman yung pinagsasabi mo. Bro. Ano ba ibig sabihin nito bro? Hindi pinangaralan yung apostoles. Bro, tanong ko sa'yo bro, hindi pinangaralan yung mga apostol bro? Basahin mo nga yung history ni Pablo, kung pinangaralan siya. Sabi mo kanina, ayaw mong matiwala sa history. History, yung Biblia, hindi history. Biblia, yung history ni Pablo, nasa Biblia, hindi. Yung history kasi na nasa isip nyo, yun yung mga encyclopedia kasi, doon kasi nakabase yung paniniwala nyo. Bro, history yan, huwag mo sabihin encyclopedia kasi ang history yan, ano ka ba? Bro, ang history sa Bible, pinapabasa tayo ng history sa Bible, bro. Alam mo bro, ako naawa ako sa iyo bro, no? Sana makita mo yung sarili mo bro, pag narinig mo itong talakayan, tanungin mo sarili bro, bakit ako ganito? Bakit ako napapatuloy sa kamalian na pinaniniwalaan ko? Alam mo naman na nagkamali-mali ka na eh. Magpapatuloy ka pa ba dyan bro? No, sabi ni San Pablo bro, 2 Tesalonica 2:10, kapag patuloy mong hindi tanggapin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa iyo, iimpyernuhin ka. 2:10 hanggang 12 ng ikadawang Tesalonica, sabi ni San Pablo, at may buong daya ng 2 Thessalonians 2:10 hanggang 12 to bro, no? Ito yung pahayag ni San Pablo sa mga tao na ayaw tanggapin ang katotohanan, iimpyernuhin, sabi dito. At may buong daya ng kalikuan sa nangapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila maligtas. No? Ipinahayag na namin sa iyo yung katotohanan para maligtas ka. Pero anong ginawa mo? Dito sa 11. At dahil dito'y pinapadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Yan ang nangyari sa iyo bro. Dahil hindi mo tinatanggap ang katotohanan, ang pinaniniwalaan mo ngayon, kasinungalingan na lang ano mangyari sa iyo. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Itong 12 bro, itong 10 sa sa magandang balita Biblia, impyerno ka nito eh. No, impyerno ka dito. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga nangapapahamak dahil ayaw nila mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Itong katotohanan na ipinapangaral ko sa iyo bro, katotohanan to na makapagliligtas sa iyo kasi hindi mo tinatanggap. Dahil dito hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang
Ngayon, hinahayaan ka na lang ng Diyos bro, na malinlang ka ng demonyo, ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat sa natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Parusahan ka ng Diyos dyan bro sa ginagawa mong ganyan. Kapag patuloy mong dinidinay ang katotohanan na ipinapahayag na sa iyo bro, maiimpyerno ka dyan bro, no? Maawa ka sa kaluluwa mo kapatid. Maawa ka sa kaluluwa mo. Wala kami sinasabi ditong kasinungalingan, wala kami sinasagot dito sa iyo na kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Biblia man yan, history man yan, katotohanan yan lahat bro. Kahit ikaw, aminado ka sa sarili mo na nagkamali-mali ka na kanina pa, mas gusto mo pang tawagin kang kasinungaling kaysa aminin mong mali eh. Di ba? So, delikado yan bro. No, tandaan mo, John 8:44, ang ama ng kasinungalingan, ang demonyo, ang satanas. Hindi naman siguro ikaw yung demonyo, pero posibleng ikaw yung magiging anak. 1 John 3:10, yung mga anak ng diablo, yung mga sinungaling. At saka bro, Sa toro, John Ray, bro, hindi advice naman natin ako sa kanya bro. nagsisinungaling. Panoorin mo. Pero kayo, Bro, maano talaga na nasa inyo yung kasinungalingan bro eh. Hindi mo pwede iano sa amin. tatay tayo nito. Kasi Binibisbol bat naman, binibisbol bat mo naman bro, kami bro. bro, paano ko Ah. masasabing nasa inyong kasinungalingan? Si Pedro, tinawag niyo unang papa. Sa Biblia, bawal magpatawag, bawal ipapatawag sa Bro, Panginoon yung mga tao Magsabi ka ng Papa. magsabi ka ng sinungaling Kayo, bro. Papa kayo ng papa. Bro, magsabi ka ng kasinungalingan. Kasinungalingan, bro. Bro, magsabi ka ng kasinungalingan kung wala kaming maipakita sa iyong historical background. Alam nga naman Kung tawagin sinasabi namin Diba? si Pedro na Sa story lang mama. kayo nagabase. Bro, kung wala kaming O, diba, bro, may story na kayo? kung wala kaming maipapakitang batayan, doon ka magsasabi ng kasinungalingan, no? Yang sa iyo pawang ano lang yan, pawang pamamaratang na wala ka namang inahawakang ebidensya diyan. No, ayan ang wala. ilagay mo bro sa Okay. isip mo bro, sa puso mo na yung pagbibintang against siya sa 10 utos. No? Ikaka-impyerno mo yan. Wag kang magsabi. Pero ito, hindi. Bro, makinig ka muna. Huwag kang magsabi na nagsisinungaling kami kasi meron kami mga ipinapakitang ebidensya. Ikaw na wala kang ipinapakita, laway lang ang puhunan mo dito, bro. Ikaw pa yung magsasabi sa amin ng ganyan. Wala kang naipakita. Kanina ka pa nga nasupalpal eh. Diba? So, wag mo namang sabihin na nagsisinungaling kami dito. No, kasi may ipinapakita kaming ebidensya, ayaw mo lang tanggapin. Yan ang katotohanan. Yes, Brother Aljan? Lunre. At saka, Brother bro, Ronel po. Yes, bro, Kasi Ronel. po sabi niya po kanina na hindi daw po siya nagsisinungaling. Ngayon, para mapatunayan na hindi po siya nagsisinungaling, Brother Magwayin, naniniwala ka ba na si San Pedro ay hindi unang papa? Oo, naniniwala ako na hindi unang papa. Sinong unang papa ng Romano Katoliko Eh, ngayon? Yung pagkakaalam ko, yung papa na tinatawag, na mention lang yan nung 5th century na yata eh. Hindi po yan yung May yung tanong, tanong bro. ko po. Sino po yung unang papa ng simbahan kung hindi po si San Pedro? Kasi sabi mo nagsasabi ka ng katotohanan, hindi ka nagsisinungaling. Gusto ko pong malaman ang katotohanan na hindi pagsisinungaling kung sino po ang unang papa kung hindi po si San Pedro. Ito ang sagot ko, bro. Hindi ko nga alam kung sinong unang papa, pero sa Yun. Biblia tayo magbabase. Ayaw ng Panginoong Hesukristo na tawagin ang sino man dito sa mundo na papa. Bro, ganito. Mateo Paano mo 23, ngayon 23, nasabi? Paano mo ngayon nasabi na si San Pedro ay hindi unang papa na hindi mo naman pala alam kung sinong unang papa? O, iba nga ang paniniwala nyo, bro. Nakabase kayo sa katisismo at saka sa mga history. Ako, nagbabase lang ako sa Biblia. Kapatid na ano. So ayon pala sa Biblia, si San Pedro hindi unang papa ng Roma? Oh, hindi. Saan mababasa sa Biblia, bro? Sinabi. Saan mababasa sa Bible? Sige, basahin natin nga. Wala na. John Ray, pakihanda ng Bible. Anong Sige, chapter, verse, book? Sige. Kanda na. Sige. Oh, sige ha. Anong chapter? Intindihin nyo yung babasahin ko, bro. Ibigay mo na, bro. Ibigay mo na. Uunawain namin. Ibigay mo. Sige, unawain. Mateo 23:9, basahin mo. Mateo 23:9. Sige. Sige po. Mateo 23:9. Oh. Sige
Tapos may tanong kami sa inyo dito, sa iyo dito, Basahin dapat nyo sumagot. muna. Ayan Sige, nga. Bro John Ray, basahin mo na, Bro John Ray. Sige, Sige, bro. basahin muna natin. Ito. Ang dating Biblia version to, no? Kasi dating Biblia siya. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Yan ba, Romel? Okay. Brother Oo. Magwayin, Ngayon, saan dyan paliwanag sinasabi nyo na yan. hindi si San Pedro ang unang papa sa Roma? Hindi Oh, nga. saan? Ayaw nga ni Kristo na may tatawagin na papa dito sa ibabaw ng lupa. Tapos ngayon, tatawag kayo ng papa sa Sige, inyong papa sige. sa Roma. So ang tawag Sige, sa iyo ng magaling. anak mo, bro, Masalansan mama. kayo sa kautusan ni Kristo. Okay, paano Ay, ngayon? Paano bro, ngayon Magwayin? Kung intindihin mo, mabasa bro. ko paano ngayon kung mabasa ko si Intindihin Pablo mo, na bro. patawag ng ama? Religious speaking lang tayo, bro. Religious speaking nga, paano ngayon kung may pakita? Paano kung ipakita ko sa iyo na Iba si yung Pedro ama sa nagpatawag, makinig ka muna, Magwayin. Paano ngayon kung si Pedro nagpatawag ng ama, ibig sabihin nun, hindi mo na naman alam ang Bible. Nagsisinungaling ka na naman na hindi pwede tawaging ama ang sinumang nangangaral. Alam ko yan, bro. Alam mo pala, alam. So, ibig sabihin, Bro. nagsisinungaling ka. Wag mo na, bro. Alam ko yung babasahin nyo, bro. Chachap-chapin Okay. nyo yan. Anong talata? Chachap-chapin nyo yan. Hindi chap-chap. Anong talata? Kung Chap-chapin alam nyo. mo anong talata na si Pedro si San Pablo nagpatawag ng Ikaw ang ama. magbigay, bro. Chachap-chapin nyo yan. Hindi Tapos, chap-chap Ikaw nga. ang magbigay ng Ibigay mo na, talata. ibigay mo na, Magwayin. Ikaw yung magbigay ng talata, bro. Chap-chap to. Anong Ikaw, chap-chap? bro. Walang chap-chap dito. Walang chap-chap. Hindi naman kami katulad nyo na nagchap-chap. Wala. Ang ginagawa Bro, nyo kasi, Magwayin, bro, para hindi chap-chap, kinokontradict ikaw ang nyo yung magbigay ng Biblia. talata. Kinokontradict nyo. Paano nga mabasa ko na si San Pablo nagpatawag ng ama? Bro John Ray, Si San sabi Pedro. niya po, Si sabi San niya po, Pedro Bro yung John Ray, ang Biblia pinag-uusapan daw ay natin, bro. kinokontradict natin. Kanina ko pa to kasi gustong itanong. Brother Magwayin, curious kasi ako dito eh. Paano ka po ba umuunawa sa Bible? Is it eisegesis or exegesis? Intindihin mo yung sinasabi. Ano nga po, Yung- eisegesis po ba yung way ng pagkakaunawa mo sa Biblia or exegesis? Ay, depende yan sa konteksto ng Biblia. Hindi po, pasensya na po. Gusto ko po kasing malaman yung sagot mo po. Eisegesis po ba yung pamamaraan mo or exegesis? Hindi O ko baka yan naman alam, hindi mo bro. Yung nauunawaan mga yung ganyan na tinatanong ko termino, sa'yo. bro. Yung iniintindi ko lang, bro, yung Biblia na nakasulat sa Eisegesis. Biblia. Salamat po, salamat ha. Eisegesis po yung approach. Salamat. Oh. So ano, Ipaliwanag mo yung Mateo 23:9. Ipaliwanag mo Eh. yan ngayon. Okay. Oo. Gusto ko lang i-confirm ito kasi sabi mo eisegesis ka. Ngayon po kung kilala mo po si Philip Comfort, ayon po kay Philip Comfort, ancient and modern exegesis, ibig sabihin exegesis po yung pag-unawa, alike have considered that Peter was using Babylon as a code for Rome. Tanong ko po sa iyo, Brother Magwayin, mali po ba si Philip Comfort na sinabi niya yung Babylon ay Rome? Ay, hindi ko alam yan. Okay, salamat po. Hindi mo pala alam. Okay na tayo. Hindi ko alam. Dito ako tumatapik sa alam ko sa binabasa ko Sa Ah. mga So, Magwayin, Alam. since kanina ka pa bro, na bro, ibigay naman natin sa ibang magtatanong bro. Mayroon pa kasi ibang nagtatanong dito bro. Okay bro, Alam mo, Magwayin, bro, talagang stay hindi put ka galit lang yung dyan bro. naramdaman At namin sa'yo, bro. stay put ka lang dyan bro, Magwayin Ay, ibigay naman natin sa iba bro. Pag wala na magtanong, ibalik namin sa iyo bro, okay? Bro, Magwayin? sige bro, sige bro. Sige bro, mamaya naman ulit bro Salamat sa oras mo bro. Dito naman tayo kay Jumula kasi merong baka magtatanong to. So, paano ba to Bro Jando? Bro. Mag-unmute ka, bro. Tanong bro. Yes, anong tanong mo bro? Tatanong, nanonood lang ako. Hindi ka magtatanong. Sige. Akala ko, Katoliko ka bro? Oo, Katoliko. Katoliko pala. Akala ko ibang sekta din. Sige, so Magwayin bro. Balik bro. Wala pala siya bro. Okay. Nakikinig lang siya bro. Patuloy. Pwede rin magtanong dyan bro. Okay. Yes. Sige Magwayin. Mamaya na Magwayin na. Magtanong siya. Sige bro. Magtanong ka muna bro. Sa kanya ako magtatanong.
Sa kanya ka magtatanong. Sige, sige, bigyan natin ng chance. Sige, sige. Inyo lagi kong kitabangan, di ba? Okay lang po ba, Brother Maguire, na Okay tanungin lang ka? Oo, sige. Go ahead daw po. Dahil tumututol ka. Sasagutin ko yan. Ayon sa nalalaman ko ha. Baka mamaya puntosan nyo lang ako. Sabihin nyo, walang alam eh. Di kayo na magaling. Bro, Maguire, ito lang yun Ano muna. Dahil tumututol ka na si San Pedro, hindi siya nakarating sa Roma. Ngayon, saan ba pinatay? Lugar. Ha? Saan siya pinatay na lugar? Si San Pedro. Sino? Si San Pedro, saan siya pinatay na lugar? Yan ang hindi ko alam, bro. Ay. So, ba't ka tumututol pala sa mga paliwanag nila ni Bro John Ray? Eh, tumututol talaga ako. Ayon sa mga talata na binabasihan ko. Wala na siyang pinapaniwalaan katotohanan, bro. Wala siyang pinaniwalaan katotohanan. Ang isip lang niya kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Yun ang pinaniwalaan niya. Kasi sabi niya kanina kahit sarili niya hindi niya pinapaniwalaan, bro. Kaya may mga reference. Kaya, May mga referensya ako, bro. Kaya nga tinututulan ko yan eh. Ayan o, nakalista yan o. Referensya, ikaw lang sumulat. Paano nag-referensya yan? Ikaw lang sumulat. Sulat mo yan eh. Unwritten Yan yan, bro. reference. Sulat nga. dahil Sulat ko nga. Unwritten yan, bro. Sulat mo, Yung mga- nag-reference. Ano ba yan? Yung mga verses ba yan? Sulat ko ba yan? ang buong Yung mga buhay. verses Magiging scholar Bakit talaga ba to si yan? Magbayo. Ayan o. Oo. Ayan. Nakakatawa ka talaga, Bro. Kaya nga, Kumukuha ako. Hindi naman yan, sulat ko nga yan, pero yung mga verse niyan, talaga yan, yung sumasalansang talaga yan sa paniniwala nyo na kung babasahin nyo, bibigyan nyo ng contradict niyan, ang mangyayari niyan, magkukontrahan yung Biblia na paliwanag nyo at saka sa ibang bersyon. Bro, ikaw lang kumukontra sa Biblia, bro. Kanina ka pa kontra sa Biblia. Umamin ka na nga nagkakamali-mali ka eh. Tapos ipaparatang mo sa amin yung pagkakamali mo. Wag naman ganyan, bro. Pamimintang yan. Hindi makakapasok sa langit ang bintangero, bro. Alam mo yan. Labag yan sa pungotos. Bro, Ang punto nga natin, bro, kanina, kung nakarating ba si Pedro sa Roma, yon ang tinututulan Bro, ko. kanina pa yan, bro. Kanina pa yan na topic, bro. Kanina pa yan na para tayong sirang plaka dyan. Sabi ni Apostol na Pablo, wag nang paulit-ulit sa aral. Move on. Kaya wag ka nang paulit-ulit dyan. Kanina pa nasagutan. Hindi mo na pinaniniwalaan eh. Useless, nonsense. Pag palagi nating inulit-ulit yung isang bagay na hindi mo naman pinaniniwalaan. Kahit ano pang pakita namin sa iyo, bro, hindi ka rin talaga maniniwala. Kaya sayang lang yung laway. Next question. Ang gusto nyo pala, bro, kung ano yung sasabihin nyo, maniwala na lang ako sa paniniwala ko sa lungat. Paano yon? Kasi may Ang problema dyan, hindi ka nga naniniwala. Kahit nga anong gawin namin, hindi ka naniniwala. Sasabihin mo, papaniwalaan ka namin. Kanina ka pa nga namin pinapapaniwala. Ayaw mo talagang maniwala eh. Kahit nga nababasa na sa Bible, sa history, ayaw mo pa rin maniwala. Ikaw lang ang hindi nga naniniwala. Kaya wala nang sense. Kahit ano pa yung sabihin namin sa bagay na yan. So next question naman, yung iba naman ang pag-usapan natin. Kasi nagpalit-ulit na tayo dyan. Sa Biblia lang tayo kasi Biblia lang binabasa ko hindi naman ako nagabasa ng mga history. O sige, Biblia tayo. Di magtanong ka about sa Bible. tanong pa isa. Sige, yung tanong ko naman. Hindi, ako muna, Bro. Ito naman. May tanong pala sa'yo si kapatid. May tanong sa'yo si kapatid. Yung mga na binabasa ba sa Biblia nila ni Bro, tinututulan mo yan. Meron ka bang maipakita na yung salin na yan hindi tama, mali? Meron o wala? Ano yun, bro? Para hindi ko mag-gets yung ibig mong sabihin Kasi yung binigay na salin sa iyo na Biblia, tinututulan mo dahil sabi mo mali yung nakasulat diyan. Ngayon, meron ka bang patunay na maling salin yan? Yung Biblia na yan? Meron, wala? Hindi ko naman sinabing mali, bro, o yung pagkasabi at saka pagpahayag
doon kami nag-aanuhan, doon kami nag-aargumento. Kagaya niyan bro, na sinasabi ko na patunayan ko na hindi nakarating si Pedro sa Roma ayon sa sa talata ko. Ngayon, nung binasa ko na hindi siya nakarating dahil si Pablo yung inutusan doon, nag-counter sila. Yung counter nila, yung kay Pedro, kasi binasa ko na si Pablo yung apostol ng mga hintel, nagbasa din sila na meron naman nababasa na si Pedro nangaral din. Ang punto naman doon, makinig ka muna bro, ang punto ko naman doon bro, hindi naman yun sa Roma, yung pagkakasabi ni Pedro doon nga na yung sa ano ba yon, anong talata yon na napakinggan ng mga hintel, hindi naman yun sa Roma eh. Sa Israelita, meron namang mga taga-ibang bayan doon eh. Tanong ko Kaya bro, doon ako tumututol. Hindi naman yan pwede ipag-contradict yung mga talata sa Biblia. Kasi ang pagkakaunawa lang yan ang nagkukontrahan. follow-up question bro. May nabasa ka ba doon sa mga Gawa 15:7 na ano yon, na Israel lang yon? Walang nababasa doon. Pero kung iisipin mo, hindi naman sa Roma yun eh. Di sa Kung mga babaintindihan mo, proclaim mo lang yan. edi, kung iisipin nyo rin na sa Roma yun, edi self-proclaim mo lang din yun. Saan diba? bang yung ano? Katoliko? Saan Katoliko? Sa Roma. Katoliko. Sa Rome. O Oh, hindi. sa Roma. Ngayon, dahil nga tinutulan mo yon, yung binasa na yon sa Gawa 15:7, dapat meron kang patunay na may pakita sa amin na yun, nasa Israel lang yun. Dahil kumukontra ka eh. Ngayon, meron kang may pakita. Okay nga bro, ibabalik ko sa iyo bro. Kasi wala akong ipakita. Ikaw, naipakita ka ba na sa Roma yon, sinabi ni Pedro? Itaan nga ako, baka meron ka dyan na sinabi niya yon. Doon sa 5:7 Si Bro John doon Remel. sa talata nasabi mo 15:7 ba yun? Pag iyan mo nga doon, nasa Roma. Paulit-ulit na yung topic na yan bro. Iyan na yan kasi paulit-ulit ka. Kanina pa sinagot yan. Bas binalik ka na naman. Huwag na yan. Iyan ko muna si Kevin Poryo. Kung magtatanong ba ito si Kevin Poryo, matahimik muna kayo ha. Bro, Kevin Poryo, magtatanong ka ba bro? Bro, Kevin Poryo? Meron ka bang katanungan bro, Kevin? Tinig bro. Hello. Yes. Hello bro. Pwede i-on mo yung camera mo muna bro. Ay ano bro, nasa ano ako. Trabaho, gusto ko lang makinig. Pero kung yung protestante, pwedeng Katoliko ka rin? Oo, Katoliko. Katoliko ka rin pala. Sige, sige bro, magtrabaho ka muna dyan bro. Inaano namin yung mga protestante kasi no? Okay. So bro, Magwine, ano pa yung issue mo? Huwag na yung ano bro, kay Pedro ba? Pabalik-balik na tayo doon. Sige. Habang wala pang pumasok na iba. Sige. Meron bang batas si Kristo na sinira niya? Mayroon bang batas si Pedro? Si Kristo na sinira niya. Dito sa John natin babasahin ang ulat ni Apostol na Juan, no? Meron talaga siyang sinira, no? Dito sa John 5:17. John 5:18, no? Basahin natin. Meron siyang sinira dito no? Kung ano yung sinira niya diyan, bro? Dito, babasahin natin dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin. So bakit pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin si Panginoong Jesucristo? Sabi ni Apostol Juan, sapagkat hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Sira talaga bro, sinira ang araw ng Sabat no? Kundi tinawag din naman ng kanyang sariling ama na Diyos, na siya ay nakikipantay sa Diyos. So dito napakalinaw na sirang-sira talaga yung Sabat ng mga Hudyo, ibig sabihin yung araw ng Sabado.
Hindi yung pagsamba, kasi yung pagsamba hindi pwedeng sirain yan. Yung araw ng Sabado ang sinira dyan, ang ibig sabihin. No? Mababasa naman sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. So sinira talaga ni Panginoong Jesucristo ang araw ng Sabat, kapatid. Sinira niya yung araw ng Sabat. Yes. Malino naman doon. Nabasa mo naman 5:18 ng Juan. Sige, Sa babasahin. English nga, alam mo sa English nga dyan bro, sa English, sa KJV, broken. Broken yan Ibig sabihin broken, talagang pulbos yan. Sabi dito, therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, talagang pag sinabing broken bro, basag talaga yan, sinira. Broken. No? Para bang baso, broken, nabiyak. Talaga nababasa naman tapos alam nga naman kukontrahin mo si Apostol na Juan bro sinabi ng Apostol na Juan, si Apostol na Juan nagsabi niyan 'di ba, sinira niya ang araw ng Sabat. Yung punto ko bro, alin ba ang sinira niya? Yung araw ba ng Sabat o yung kautosan sa Sabat? Yung araw ng Sabat ng sinabi. No context. Yung araw ng Sabat. Yung in context yan doon sa yes, in context yan sa sa Hosea 2:11 na ipapahinto ng Diyos ang araw ng pagsamba sa linggo-linggo, yung Saturday sa kanila dati nakahula yan na ipapahinto ng Diyos. Kaya yun yung sinira ni Panginoong Jesucristo. Hindi yung mismong pagsamba ang sinira, kundi yung araw kung saan sila nagtitipon sa pagsamba. Yun ang sinira. Kasi sa araw kasi na yun, kapag Sabat kasi, wala kang ibang dapat gawin. Kahit ka magdala ng banig, bawal. So, lahat yun, bawal. Magpapagaling na may sakit, bawal. Ginawa ni Panginoong Jesucristo yan. Ibig sabihin, nilabag niya yung pamantayan nila sa Sabado. Kaya nga, sinira ni Panginoong Jesucristo ang Sabat. According kay Apostol na Juan, hindi naman sa amin galing yun. Apostol na Juan mismo nagsabi na sinira niya ang araw ng Sabat. At sana, wag mo nang kontrahin si Apostol na Juan, bro. Sinira niya yung ayon sa context. Yes, mababasa mo naman alam ka naman, iibahin mo pa yung binabasa. Sa pagkaintindi ko niyan kasi bro. Intindi mo lang yan, hindi yan pagkaintindi mo, Juan. Kung iintindi Ang problema kasi dyan bro, yung intindi mo, pinapaunawa mo sa tao. Kung ano yung nababasa mo sa Bible, yun na yun. Sabihin mo naman na intindi mo yun. Alam nga naman, tatanggapin namin yung intindi mo. Kung anong babasa sa Bible, yun na yun bro. Yun na ba yun? Abay, natulang sinabi na nga ano ka ba? Ganon ba? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy kayo? Hindi, nag-enjoy. Nakakatuwa bro dyan kasi anaming beses niyang namin, nagkakamali siya. Ako nung basa ng 18 be. Sige, basahin. Tungod ni ene, misamot hinoon og tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Dili lang ang tungod kay gilapas niya ang balaod. Balaod lagi bro. Ay, bro, Magwayen. Basahin mo yung Tagalog ng King James Version. Basahin mo. Basahin mo, bro. Araw ng Sabat yan sa Tagalog Ano ba yan? Hindi, yung Tagalog bro ng Tagalog ng King James Version bro, basahin mo. Ano nakalagay? Paano to? Dito sa Biblia nyo, balaod Ibig sabihin bro, nung sinira niya ang araw ng Sabat, damay ang mga kautusan doon na patungkol sa Sabat. Mga pamantayan ba? Halimbawa, bawal magpagaling. Yun ang point doon. Kaya nga nagpagaling si Panginoong Jesucristo Bawal yun sa mga Hudiyo. Ibig sabihin talaga yung Sabado wala nang wala nang solemnity. Mas maganda simulan mo nung basa sa 1:5:1. Makikita mo, meron doong pinagaling si Jesus. Meron taong pinagaling. Tapos, nung pinagaling niya yon, sabi niya sa tao, bitbitin mo ang higaan mo. Tapos, nung binitbit niya higaan niya, nahuli siya ng mga Hudiyo, na caught in the act siya.
Ngayon, ang batas ng mga Israelita, kapag na-caught in the act ka na lumalabag sa kautusan, stone to death ka. Stone to death. Kaya tinanong nila, yung ginagawa mo, bawal yan. Bawal yung ginagawa mo. Kasi araw ng Sabat ngayon. Anong sagot ng lalaki? Sorry sir, inutusan lang kasi ako. Kultura ng mga Hudyo, kung sino ang nag-utos siya mananagot. Correct. Ay, sabi niya, inutusan lang kasi ako ng tao na nagsabi sa akin, bitbitin kong higaan ko. Ibig sabihin, yung paglabag ng tao na yun sa pagbitbit niya sa higaan niya, doon na target kay Kristo. Kasi siya ang nag-utos, bitbitin mo yung higaan mo. Ibawal sa Sabat yun. Ngayon, nagsabihin niya na inutusan lang kasi ako, so yung stone to death sana, hindi nangyari. Kasi ang reason niya kasi, inutusan lang siya. Sino nagutos sa'yo? Di ko kilala yung nagutos sa akin eh. So yun lang kanilang hinanap. Nang nagkita si Kristo at siya ulit, sabi ni Kristo, wag ka nang magkasala pa, humayo ka na nakilala niya. Yung mga Hudyo na nagtanong sa kanya, pinuntahan niya uli. Sir, kilala ko na yung nag-utos sa akin na bibitin kong higaan ko. Sabi niya, sino? Si Jesus na nag-utos sa akin. Anong ginawa ng mga Hudyo? Si Jesus ang pinuntahan. Nang kanila pinuntahan si Jesus, totoo ba na inutusan mo ang taong bitbitin niya ang higaan niya? Anong sagot ni Kristo? Yung tatay ko hanggang ngayon gumagawa, pati ako gumagawa. Yun ang reason ni Kristo. At dahil doon, lalong pinagsikapan ng mga Hudyong siya'y patayin sapagkat sinira niya ang araw ng Sabat. Sa paanong paraan? Doon sa yung lalaki, inutusan niya, bitbitin mong higaan mo, bawal sa Sabat yon. Naintindihan mo, Magwain? No. Basahin mo yung 5:1 hanggang 18, malalaman mo ang konteksto. Paano nyo naman ngayon, bro, ipaliliwanag na araw nga ng Sabat ang sinira ni Kristo dyan? Sinabi ka sa Tagalog eh. Ano? Sige, ano yung bro? Paano mo ngayon ipaliliwanag sa akin na araw nga mismo ng Sabat ang sinira dyan? Ibig sabihin, pag sinira, inalis, di ba? Wala na? Ay, mali. Mali yung bro. Ang ibig sabihin ng sinira ang araw ng Sabat, pag sinabi sinira ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag yung kautusan patungkol sa Sabat. Yun ang meaning nun. Nilabag. Therefore, So hindi naalis yung Sabat. ang essence doon bro, hindi siya under. Kasi ang turo ng mga SDA kasi under siya sa Sabat. Tumutupad siya sa Sabat, tumutupad si Kristo, di under. Pag sinabi tumutupad, under ka. Hindi siya under eh. Siya ay Lord of the Sabbath. Lord of every day, even of the Sabbath. Eto pa, sabi ng mga SD, atin basahin yung Marcos ha. Atin basahin yung sinasabi doon sa Marcos 2:27. Tignan nyo, ano sabi rito? Sabi ganito, Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano daw? People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano nangyari sa mga SDA ngayon? All of them were ruled by the Sabbath. Pero hindi yan ang sabi ni Kristo. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano yung karugtong niyan? 28. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Lord of every day. Pero ang turo ng mga SDA, si Kristo ang Lord of the Sabbath. Tanong, sino ang Lord nyo sa Sunday? Lord of every day no? Lord of every day, even the Sabbath. Kung siya ang Panginoon ng Sabbath, hindi siya pwede under. Correct. Ang problema sa mga SDA, ang turo nila under siya kasi tumutupad siya. Diba? Okay yan? Yan. Yung ibig ko sabihin, bro. Ano? Yung ibig ko sabihin, paano mo maipapaliwanag sa akin na hindi, yung ibig ko sabihin, 'di ba sabi nyo, sinira yung Sabat.
Hindi kung kami sinira, nagsabi di si dapat Juan ang maalis. hindi bro, hindi kami ang nagsabi bro, si Juan ang nagsabi. Sinira Si niya Juan. ang araw ng Sabat. Ang ngayon, Oh. ano ang ibig sabihin ng sinira? Inalis ba? Ay hindi, mali, hindi pwede ialis 'yon. Ang ibig sabihin ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat. 'Yun ang meaning nun. Yun, tama. Oh, huwag ka magbigay ng sarili mong meaning sa amin kasi yung meaning mo mali. Tinatanong ko nga sa inyo, bro, kasi sabi nyo sa binasa nyo, inalis yung sinira yung araw ng Sabat. Sinira. Magtanong nga ako, bro, makinig ka muna, huwag ka muna sumapaw. Sapaw man kadayon ko. Makinig ka muna. Yun na nga. Yun na nga, sinira. Sabi ko, kung alin ba ang sinira, ang balaod sa Sabat o mismo ang adlaw? Sabi nyo, ang adlaw pareho lang yun, bro. O, paano Bro, ngayon yan? Hindi napanbawi yung pahayag mo, bro. Hindi, bro. Pareho yun, bro. Ang tanong mo na yan, fallacy of false dilemma naman yan. Para mo lang ko tinanong sa akin, saan ba binaril si Jose Rizal? Sa Pilipinas o sa Luneta? Pareho yun eh. Ano ka ba? Pareho yung sagot na yun. Ang meaning ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat, yun ang meaning nun. Hindi magkaiba yun. Tama nga yun. Tama. Kanina sabi mo yung araw. Yun na nga, ang meaning ng sinira, ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag ang kautusan. Kung nilabag niya ang kautusan, therefore, sinira nga niya ang araw ng Sabat. Ano ka ba? Ibig in other words, kapag magwayin, wala nang solemnity yung Saturday. Kasi nga hindi na nirespeto ni Panginoong Jesucristo eh. Kasi dapat, pag Sabat talaga, Sabat. Pero dahil pinakitaan ni Panginoong Jesucristo ng pagdamag, ibig sabihin, wala nang solemnity yun. Wala nang halaga sa Diyos ang pagsamba sa araw ng Sabado. Wala na. Ang sa Panginoon, lahat ng araw. Panginoon siya sa lahat ng araw, hindi lang sa araw ng Sabado. Amen. Paano yan? Sige, balik ko muna sa inyo. Yung Marcos. Kaya nga bro, ang pinaka context ako. Magulo kayo kausap, bro. Kami ang magulo, kasi papaliwanag lang kami. Paano? Sapaw kayo ng sapaw, hindi na ako makaporma eh. Hindi ba naman kasi kami nakasagot, hindi natapos sumagot. So, nagtatanong ka na, patapusin mo muna kami yung sumagot. Hindi pa nga tapos eh. Pag natapos kami, sasabihin namin next question. Masyado ka lang excited. Excited kasi masyado bro eh. Di ba? So, based sa tanong mo bro, wag mo nang kontrahin ng Bible. Ang ginagawa mo bro, babasa ka ng ibang salin, tapos ginagawa mo parang imamali mo yung sinabi doon sa King James Version na English at Tagalog. Hindi, parehas lang ang konteksto niyan bro. Parehas ang konteksto niyan. No, ang paglabag sa Sabat, paglabag yun sa kautusan ng mga Hudyo sa araw ng Sabat. Kaya wala nang halaga ang Sabat ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo kasi siya nga mismo eh, 'di ba? Sinira nga niya yung momentum ng mga Hudyo sa araw ng Sabado eh. 'Di ba? So sana bro, kayo mga Christian kayo, wag na kayo dun sa pangingilin ng mga hindi Kristiyano kasi Christian kayo eh. Next question bro. Sabi mo bro, gumagamit ako ng ibang salin. Ang pagbasa ko naman kanina sa Biblia nyo, balaod yung nabasa ko. Ang tanong ko sa inyo, kung alin ba ang sinira, yung balaod ba o yung araw ng Sabat? Parehas nga. Sinabi ka na nga ni Brother Jando, bakit parehas? Parehas. Patutusin mo muna ako, bro. Sige. Ikaw, pasok ka ng pasok agad. Na nagtanong ako kay Brad Jando. Pero bakit hindi lang nakikita yung mukha mo? Dapat naman, bro. Hindi tayo magkasundo nito. Hindi yung mukha mo ba ipakita mo lang yung mukha mo. Yun ang yung point ko kasi yung nakikita ka-3 eh. O yan, sige patuloy sa tanong. Bro, malayo bro, mahina yung speaker. Mahina pala. Sige bro, magtanong ka na uli. Kasi pasok ka kagad ng pasok, na sabi ko, tama naman yung tama rin naman yung sinabi ni Jando kasi kaso naglaban bawi lang siya. Sabi nyo, sinira yung araw ayon sa nabasa nyo. Ang tanong ko doon, kung ang balaod lang ba ang sinira?
binasa na naman ni Jando, pinahayag niya. Tama naman yung pahayag niya na yung balaod ng Sabat. Ngayon, ang gusto ko namang itanong, dahil yon ang winala ni Kristo, yung balaod ng Sabat o yung kautusan sa araw ng Sabat, ibig sabihin na meron pang Sabat, meron pang pangingilin pa rin ng Sabat o ikapitong araw sa panahon natin ngayon. Meron Yes, pa, bro. wala na. Meron at tinawag kaya ni San Pablo na other sa Hebrews 4:8-9, other day na siya, hindi siya the same day, no? Other day na siya, o another day na siya, hindi siya the same day, bro. Sa 4:8 ito sinabi ni Apostol na Pablo, for if Jesus had given them rest, wag ka muna sumapaw kasi hindi nakakapasok sa langit ng mananapaw. 4:8 ng Hebreo, sabi dito, for if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Hindi the same day, another day na. So kung another day, hindi na yan Saturday, bro. Kasi another na nga eh, hindi ba? So ano yung another? Hindi na Saturday, Sunday na yun kasi another eh. Kasi kung Saturday yun, bro, dapat ang sinabi ni San Pablo, the same day. Kaso lang another day. So another day of Saturday is Sunday. Sa teksto mo, bro, hindi mo binasa yung 9? 4:9, bro, pakibasa, bro, para naman malaman kung anong araw talaga yun. So, another day nga yun. Sa 9, basahin natin sa 9. Yung 9, basta pusin mo sa 9 para malaman. There remaineth therefore a rest to the people of God. Nananatili pa rin ang araw ng pahinga, pero ano yun? Sa 8. Tama. Kaya nga, nanatili yung araw ng pahinga, pero ano nga sa 8, another day, hindi the same day. Hindi mo naunawaan eh. Napakalinaw dito, another day, hindi the same day, bro. Ano ang another day ng Saturday, bro? Pakisagot. Naunawaan ko, bro, another Tanong, day. bro, magwayan, tanong ko muna. Nandito tayo sa Hebrews ngayon. Nabasa naman talaga dyan, another day. Ano ang another day ng Saturday? Pakisagot. Another day. Ano ang another day ng Saturday? Linggo. Thank you. Salamat. Diba? Intindi natin yung binasa mo kasi Bro Jared, good evening mo Jared. May Hello. intindihan pa pala. Ang ganda ng usapan niyo, umaamin ng tatas. Maamin talaga siya. Kanina pa siya amin eh. Ayun, dalawa na kami. Andito na si Brother Jared. Sige, kayo muna Brother Jared. Mga tanong niya Brother Jared, ikaw sumagot. Tapusin ko Ano muna. bang topic niyo, bro? Junri? Ngayon, kaganina sa Pedro, ngayon, tinapos ko na kasi nabutata siya. Ngayon, Sabat naman daw. So, ikaw ang umano sa Sabat. Mga tanong niya, may tanong siya Sabat. Tanong mo bro. Sabat, ikaw lang naman nag-ano ng Sabat eh. Tapos paano yung mga sinungaling bro, di makaakyat yan sa langit. Oy, ikaw, kanina ka pa nagsisinungaling bro. Hindi ako nagsinungaling. Kailanman, never ako nagsinungaling. Ba't sabihin mo na ako yung nag-ano ng Sabat? Ikaw lang ikaw ang nagtanong. Kanina kasi nagtanong siya, ano daw yung sinira ni Panginoong Jesucristo. Kaya sinagot ko, ang sinira niya ayon sa John 5:18, ang Sabat. Ikaw ang nagtanong eh. Di ba ikaw yung nagtopic? Ako yung sumagot, ikaw yung nagtanong. Sasagot pa ako niyan kung hindi ka nagtanong. Ano ba yan? Nagtanong lang naman ako kung ano mga kautosan ng sinira ni Kristo Sige na, magtanong ka na bro, magtanong ka na. Hindi, magpapaliwanag muna ako. Sige, magpaliwanag ka. Sige, wag ka nang umiyak. Sige na, magpaliwanag. Tatawa ng viewers natin, bro. Dahil sinabi mo na another day, di ba? Dito sa, 8, ibang araw, hindi ko na sana sasalitain. Katapos ang ibang araw. Kung didiretsuhin natin hanggang 10, may natitira pang ang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang mga gawa, bro. Paano mo sasabing linggo yan, bro? Ikapitong mga araw ang linggo.
Paano mo? Sa kalendaryo, tingnan mo nga kung ikapito. Sige, Iba papaunawa ko sa iyo filosofiya yung pagbasa nyo yan Hindi, biblical yan. Sophia, babasahin ko, papaunawa ko sa iyo Exodo 28 hanggang 9. Ito ang utos ng Diyos sa paano tayo mangilin. No? Basahin ko sa iyo muna. Bro, nabasa Makinig ka muna, makinig ka. Wag manapaw kasi hindi mapupuntang langit ang mananapaw. Sabi dito, remember the Sabbath day. Okay? To keep it holy. Sabi dito sa 9, 6 days shall thou labor. So, 6 na araw ka magtatrabaho and do all thy work. No? 6 na araw ka magtatrabaho. Suggest, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Okay? So, sabi ng Panginoon, 6 na araw ka magtatrabaho, ang pang-7 yun ang Sabat mo. Okay? So, sa panahon natin, bro, anong araw ka nag-uumpisang magtrabaho? Lunes. Pang-ilan ang Sabado? 6. Ano yung pang-7 mo? Linggo. Ano yung Sabat mo? Tingnan mo sa kalendaryo, bro. Tingnan mo sa kalendaryo kung pang-ilan ang Sabado. Huwag yung filosofiya, bro. Hindi yung filosofiya, utos yan. Nandito kayo sa Biblia Bro, utos yan. Utos yan. At ang utos, balikan natin ang utos. Sa 28 to 10 ng Exodo, ang utos ganito. Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin nyo ang araw ng pamamahinga at gawin yung banal. 6 days shall thou labor and do all the work. 6 na araw kayo magtatrabaho at gawin yung lahat ng trabaho nyo. Pero, ang pang-7 araw ang siyang Sabat sa Diyos. No? Ang pang-7 araw siyang Sabat sa Diyos. Tapos, 6 na araw kayo magtatrabaho. Tinanong kita, sa kalendaryo at sa panahon natin ngayon, anong araw ka nagtatrabaho? Sumagot ka ng direkta Lunes. Okay. Ano yung pang-Sabado? Sabi mo. Pang-ilan yung Sabado? Sabi mo. Pang-6. Ano yung pang-7? Sabi mo. Sunday. Ano yung Sabat mo? Ikaw rin sumagot Linggo. O kaya nga sa araw ng Kristiyano, Linggo na ang Sabat natin kasi sa araw ng mga Kristiyano, ang Linggo ang 7th day, kapatid. According sa utos ng Diyos at sa kalendaryo, ano ka ba? Hindi yan filosofiya lang, biblical yan. Filosofiya talaga yan, bro. Kasi yung sentro, ginagamitan yun ng filosofiya. Kasi kung titingnan natin yung kalendaryo. Anong filosofiya? Bro, binasa naman natin sa Bible. Paano filosofiya? Binasa natin sa Bible. Paano filosofiya? Biblical ngayon Pakinggan mo muna ako, bro, sige. Pero wag mo sabihin mo na filosofiya kasi binasa naman natin sa Bible Binasa sa Bible, tinanong kita, ikaw ang sumagot, hindi naman ako sumagot. Tinanong lang kita, ikaw nga yung sagot ang sagot Yung sagot mo, pasok ng pasok sa doktrina namin Magkatoliko ka na. Tama naman yung sagot. Salamat kasi tama pala Bro, tama naman yung sagot ko sa tanong mo Ipapaliwanag ko Sige, paliwanag mo. Na matapos kitang sagutin, masaya ka na kasi parang pinoprove ko na tama kayo. Hindi, magsasalita muna ako. Sige, magsalita ka. Tama yung sagot ko sa tanong mo kasi nagsasabi ka anong araw mag-umpisa ng trabaho? Di ba Lunes? Tama. Anong Sabado? Di ba 6? 6. Ika-7, Linggo. Pero titingnan natin sa kalendaryo, ang pang-7 araw talaga diyan, Sabado. Mag-uumpisa talaga ang first day of the week, Linggo, hindi Lunes. Sa tanong mo lang ako sumasagot, bro. Pero hindi ako admitado doon. Sige. Wag kang masaya, bro. Sige, tatanungin kita sa kalendaryo. Sa kalendaryo, ano ang unang araw mo sa trabaho? Tama, Lunes. Ano yung pang-6 na araw mo sa kalendaryo? Sabado. Ano ang pang-7 mong araw mo sa linggo? Sa kalendaryo? Linggo. 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 Diba? Ano yung 7 araw? Sabat o hindi? Hindi yon Sabat kasi kung iintindihin natin yon, ginagamitan mo lang kasi ng filosofiya. Unang sagot mo sa akin kaganina, ang araw ang pang-7 araw, Sabat. Sabi mo Linggo pa nga yun Tapos ngayon, sinabi mo naman, hindi yung Sabat ang Linggo. Ano ba yung tama mong sagot, bro? Yung una mong sinabi na Sabat yung Linggo? O ngayon, na sinabi mo hindi Sabat ang Linggo? Alin sa dalawa yung tama doon?
Tama yung sagot ko, bro, sa tanong mo. Pero yung pamahayag mo, bro, mali. Paano mali? Ikaw yung sumagot. Hindi naman ako nagpahayag. Nagtanong ako, sumagot ka. Anong ka ba? Oo, tama. Yung Hindi iba naman ako yung... nagpahayag. Nagtanong lang ako sa'yo. Ano yung unang araw ng trabaho mo? Ayon sa utos ng Diyos, 6 na araw magtrabaho. Tinanong kita, ano ang unang araw mo sa trabaho? Sabi mo, Lunes. Ano ang pang-anim mo? Sabado. Tapos sabi ng Diyos sa Exodo 29, ang pang-7 araw yun ang Sabat. Tinanong kita, ano ang pang-7 araw mo? Sabi mo, Linggo. Tinanong kita, ano yung Linggo? Sabat o hindi? Sabi mo, Sabat. Tapos sabihin mo sa akin, mali ako, ikaw yung sumagot sa mga tanong ko. Ano ba yan? Yung ibig mo nga sabihin, bro, ginagamitan mga ng filosofiya. Kung gagamitin Bro, hindi natin filosofiya yung tanong yun. Nagtanong lang ako ayon sa Bible. Ikaw ang sumagot. din ako ayon sa tanong mo. O, di tama ba yung tanong? Yung sagot mo sa akin, tama yun, mali. Tama yung sagot ko sa'yo. Anong pinapapatok ng botsi mo? Tama pala yung mga sagot mo na yung doktrina, doktrina na linggo yung Sabat. Tama naman pala yun. Anong pinapapatok ng botsi mo? Literal tayo ngayon na ang trabaho Lunes naman talaga Okay. So ano ngayon ang Sabat ng mga Kristiyano? Ano ang Sabat ng mga Kristiyano dapat? Sabado, Linggo? Sabado. Sabi mo ganina Linggo. Alin ang tama? Sabi mo ganina Linggo o ngayon Sabado? Alin yung tama? Hindi ko sinabing Linggo. Bro, narinig ng lahat ng tao, bro. Narinig ng lahat ng tao na nakikinig sa atin ngayon. Sinabi mo, tama pa nga yung Linggo. Sabi mo nga, tama yun. Yung sabi mo naman ngayon, mali yun. Alin yung tama mo talagang sagot? Tama yung Linggo na Sabat? Or mali yung Linggo na Sabat? Mali ang Linggo na Sabat. So nagsisinungaling ka pala kaganina sa mga tao na tama yung Linggo. Hindi ako nagsisinungaling. So tama yung sinabi ng Linggo. Tanong mo, bro. So tama yung Linggo na sinabi mo kaganina. Yung sinabi mong Linggo kaganina. Bro, magwanin. Yung sinabi mong Linggo kaganina, tama yun. Tama yun. Tama yun. So mali yung Sabado. Tama yung Sabado. Alin ang tama? Sabado o Linggo? Para sa'yo, alin yung tama? Sabado o Linggo? Ha? Sabado. So mali yung sinabi mo kanina na tama ang Linggo. Sa literal na tanong mo, bro, sinasagot ko lang tama yung sagot ko. Ako pa bilugin mo pa ulo ko, bro. Sasagutin talaga kita ng tama. Tama pala So mali yung pangili nyo ngayon na Sabado. Tama yung pangili namin na Sabado. So yung sinabi mo kanina, tama yung Linggo. Alin ang tama? Sabado o Linggo? Tama yung sagot ko sa tanong mo na literal. Literal yung tanong mo. Hindi. Alin ba yung tama? Ano ba ang tama? Sabado o Linggo? Alin ang tama? Sabado o Linggo na pangilin? Sabado ang tama ayon sa Biblia. Yung sinabi mo kanina na tama yung Linggo na pangilin, mali yun. Ayon sa tanong mo, sinasagot ko. Hindi. Ang sinabi mo kanina na tama yung Linggo na pangilin, mali ba yun o hindi? Mali yun. Mali yun. So nagsisinungaling ka kanina na sinabi mong tama yun. Hindi ako nagsisinungaling. Tama yung Linggo. Tama yung Linggo. Nag-uumpisa ka sa Lunes. Hindi, tama ba yung Linggo? Sabi mo hindi ka nagsisinungaling. So tama yung Linggo na Sabat. Tama ba yung Linggo na Sabat? Hindi ka nagsisinungaling, sabi mo. Mali pa rin. Mali pa rin. Nagsisinungaling ka. Sabi ko nga yung Sabat. May tanong ako sa kanya, bro. Hindi mo ako maano, Brad. Alam ko yan. Ay, naku, natawa ako sa iyo, bro. Ganito na lang, bro. Anong kalendar ang gamit natin ngayon, bro? Ewan ko, ano yan? Gregorian calendar? Yun, mag-alay mo, bro. Tama, Gregorian calendar. Ang tanong ko sa iyo ngayon, bro, ano ang pang-7 araw sa Gregorian calendar? Kasi sabi mo, Gregorian calendar, at tama po yun. Ano ang pang-7 araw sa Gregorian calendar, bro? Sabado. Ano Sabado? Ito, bro, basahin natin, bro, mag-umpisa lang kayo sa Hindi, bro. Ito, bro, hindi kami mag-umpisa sa kung ano nakikita natin. Tanungin natin si ChatGPT, bro. Ito po yung masasabi, ang sabi ni ChatGPT. Kasi kayo tumatakbo. Sabi dito, ito po, ano ang pang-7 araw sa Gregorian calendar? Ang pang-7 araw sa Gregorian calendar ay Linggo.
Yan. Napakalinaw bro. Sino yung paniniwalaan natin bro? Ikaw o yung mga references bro? Paniniwalaan ko yung nakikita ko sa kalendar, yung anong pagkakalagay ng numero dyan. Na tayo Yun ang magagawa sa'yo bro. paniniwalaan ko, bro. So next question na bro, nasagot na yung nasagot na yung about sa ano, nasagot na yung about bro, Magwaye, nasagot na yung about sa linggo. So next question na. Sige, next question na.